Delivery Wrong ay Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Bishop Sonian. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. May kapayapaan at habag biyaya ng Diyos ay sumasa atin, sumagitan ng ating Panginoon Yesus Cristo. Ito po yung Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Kapatid, sa oras na ito, una sa lahat magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Patuloy po ang Panginoon na ginagabayan po tayo. At sa palibagong araw mga kapatid, pinagpala tayo sa mga araw na ito, no? So happy birthday po sa lahat nagdiriwang ng karawan. Naway ang kapayapaan, habag, biyaya ng Diyos sa inyong mga pangailangan hangad sa buhay na ipagkaloob ng Diyos, kasama ang magdagdag ng mga araw at mga taon. Lahat ng mga kahilingan sana ipagkaloob ng Diyos sa atin, sa magitan ng ating Panginoon si Kristo. Mga kapatid, tanda po natin na ating ginagawa po sa bawat araw. Gumawa po tayo ng mga video para paano marami tayong matutunan tungkol po sa pumuhay na naayon po sa ating Panginoon. Kasi ang Panginoon talaga ngayon ay nagtuturo po sa atin sa tamang pumuhay, sapagkat ang Diyos po na nagbibigay sa atin ng kakayahan hanggang sa mga araw na ito. Hindi po tayo mananaig, no, sa mga pagsubok, sa mga kapighatian, mga suliranin sa buhay. Ito pinaranasan natin kung wala po ang Diyos, no? Kaya hanggang ngayon mga batid, ayaw ng Panginoon na pabayaan lang tayo na walang pag-asa. Dahil hanggang ngayon ang Panginoon ay tinuturuan po tayo para po sa ikakabuti natin. Tayo po ay pinapatatag ng Diyos ayon po sa 1 Corinthians in chapter 1 in verse 8 na ang Panginoon ang magpatatag sa atin hanggang sa araw ng kanyang pagparito. Patatagin ang ating pananampalataya para hindi po tayo niya parusahan. Now to God be the glory mga kapatid, na hindi po tayo pinabayaan talaga ng Diyos. Kahit naman kung nagkukulang tayo sa ating pamuhay, ito na may protect natin din sarili. Minsan talaga ay ating pamuhay ay salungat po sa kalooban ng Diyos. Subalit mga kapatid, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos na sa ating pagka sabihin natin tigas na ating puso't isipan, pero binigyan pa rin tayo ng pagkataon ng Diyos para po na matuto tayo sa tamang pamuhay, para mapaghanda po tayo no, sa panahon pagparito ng Panginoon ay hindi po tayo parusahan, kundi kaligtasan po ang ating makamtan. Tandaan po natin, isa 1 Corinthians chapter 1 verse 8, ganito po ang sinabi ng Biblia mga kapatid, ayon po sa sulat ni Apostol Pablo. Nanatilihin niya kayong matatag sa pananampalataya hanggang sa katapusan, upang kayo'y maging walang kapintasan sa araw ng kanyang pagdating. So yan mga kapatid, panatiliin ang ating pananampalataya. Kaya bakit tayo nananaig? Bakit po tayo nagpapatuloy sa ating gawain na hindi man natin ma-perfect? Minsan po natisod tayo na tayo po ay nagkamali talaga, nagkamali tayo sa mga pag-iisip na ramdaman. Subalit, pinanatili pa rin ating pananampalataya para maisagawa natin ang kalooban ng Diyos. Kasi mga batid, alam natin na ang Diyos talaga ay siya ang Diyos mahabagin, mapagmahal, Diyos na mapagbiyaya at tustos na awa at banayan sa pagkagalit ang Diyos na ating pinaglingkuran. So kaya yun mga kapatid, ating nakikita sa ating panahon ngayon na hindi po tayo pinabayaan ng Diyos, kasi alam po ng Diyos na ang kakayahan natin talaga mga kapatid na hindi talaga tayo sakdal at hindi po tayo mga kapatid naging perfect, no? Dahil po sa ating pamuhay minsan po na tayo po ay sumusunod sa ating sariling pagnanasa. Pero ang Panginoon po ay mapagmahal, mahabagin po ang Panginoon, ayon po sulat ni Jonas, Kabanata 4, talata 2. Sinabi niya sa Panginoon nang siya ay manalangin, O Panginoon, talagang hindi ako nagkamali nang sabihin ko noong naroon pa ako sa aming lugar, na kaaawaan mo ang mga taga-Ninive kung magsisisi sila. Dahil alam ko na mahabagin kang Diyos at mapagmalasakit. Mapagmahal ka at hindi madaling magalit, at handa kang magbago ng isip na hindi na magpadala ng parusa. So ganyan po ang Diyos mga kapatid kung ang tao magsisi. Babawiin po ng Panginoon ang kanyang parusa kung magsisi. Naon Ninibe mga kapatid, 103,000 ang laman ng Ninibe na mga tao.
Pero dahil nagsisi ang Ninibe, binawi niya ang kanyang sinabi kang Jonas na puntahan mo ang Ninibe, sapagkat ang sabi ng Panginoon, ito ay ibabagsak ang Ninibe. 3 araw, mga kapatid, mayroon pang 40 araw ay ibabagsak ng Ninibe. Pakinggan natin sa Jonas kabanata 3 talata 1 hanggang po sa 8. Muling nagsalita ang Panginoon kay Jonas. Sinabi niya, pumunta ka agad sa Ninive, ang malaking lungsod, at sabihin mo sa mga taga roon ang ipinapasabi ko sa iyo. Pumunta agad si Jonas sa Ninive ayon sa sinabi ng Panginoon. Malaking lungsod ang Ninive. Aabutin ng 3 araw kung ito ay lalakarin. Pumasok si Jonas sa Ninive. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, sinabi niya sa mga taga roon, may 40 araw na lamang ang natitira at wawasakin na ang Ninive. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya lahat sila mula sa pinakadakila hanggang sa pinakaaba ay nagsuot ng damit na panluksa at nag-ayuno upang ipakita ang kanilang pagsisisi. Sapagkat nang mapakinggan ng hari ang mensahe ni Jonas, tumayo siya mula sa kanyang trono, inalis ang kanyang balabat, nagsuot ng damit na panluksa at naupo sa lupa upang ipakita ang kanyang pagsisisi. At nagpalabas siya ng isang proklamasyon sa Ninive na nagsasabi, ayon sa utos ng hari at ng kanyang mga pinuno, walang sino mang kakain at iinom, kahit ang inyong mga baka, tupa o kambing. Magsuot kayong lahat ng damit na panluksa, pati na ang inyong mga hayop, at taimtim na manalangin sa Diyos. Daligdan ninyo ang masamang pamumuhay at pagmamalupit. So yung mga kapatid, ang mga tao sa Ninive, no? Malupit, masamang pamuhay, malupit ang mga tao sa Ninive. Pero na napakinggan ng hari ang sinabi ni Jonas, ay nagsisi siya at nagdamit siya ng sako at naupo sa abo. Imbis kay ang kanyang upuan talaga ay marangal na upuan, naupo na po siya sa abo, kundi sa lupa. At ang mga lahat ng mga tao sa Ninive na 120,000 hindi pwede kakain. Hayop, kambing, baka, tupa, hindi pwede kakain, hindi pwede inom. So ganyan po ang nangyari na binawi ng Panginoon ang kanyang galit sa Ninive, sapagkat nagsisi po ang mga tao sa Ninive. So mga kapatid, ganyan po ang panahon natin ngayon, na kung magsisi lang ang tao, pwede pa ng Diyos pabawiin ang kanyang pinaplanong salot sa lupa. Pero kung talagang tuluyan ang mga tao na parang baliwalain po ang salita ng Diyos, so masama po ang mangyari. Now, pinatatag tayo ng Panginoon sa ating panampalataya para matagpuan tayo ng Panginoon na walang kapintasan sa kanya pagparito at hindi tayo maparusahan. Pero mga kapatid, huwag natin abusuhin po ito. Kasi ang Ninive, bakit na binawi ng Diyos ang kanyang galit na 40 araw na lang, no? Siguro kung sabihin ngayon may isang propeta ngayon magsasabi, 1 taong kalahati na lang maguguno na sa daig po ng apoy, siguro mga tao kaagad talaga siguro tulad ng Ninive na 40 araw ang babala, kaya napaghandaan po ng mga hari. Pero ngayon mga kapatid, wala pong sinabi ng Panginoon anong araw, anong buwan at anong taon siya babalik, para po na always ready po tayo. Hindi po tayo Ninive, 40 araw na lang. So hindi bali na lang na hindi makakain sila, hayop, mga tupa, baka, kambing, kasi 40 araw na lang, mamatay naman sila. So ang ginawa ng hari, nag-declare siya sa mga tao ay dapat na sila, mga kapatid, tumalikod, no? Nag-declare po ang hari dito po sa 5 hanggang po sa 8. Lumabas si Jonas sa lungsod at umupo sa gawing silangan nito. Gumawa siya ng masisilungan at sumilong doon habang hinihintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Pero naiinitan pa rin si Jonas. Kaya pinatubo ng Panginoong Diyos ang isang malagong halaman na lampas tao upang maliliman siya. At labis namang ikinagalak iyon ni Jonas. Pero kinabukasan ng maaga pa, ipinakain ng Diyos sa uod ang halamang iyon at nalanta ito. Pagsikat ng araw, pinaihip ng Diyos ang mainit na hangin mula sa silangan. Halos mahimatay si Jonas nang masikatan ng araw ang ulo niya. Verse 9. Nais niyang mamatay na lang.
Kaya sinabi niya, mas mabuti pang mamatay ako kaysa mabuhay. Sinabi ng Diyos sa kanya, may karapatan ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, oo, mayroon akong karapatang magalit. Kaya mas mabuti pang mamatay na lang ako. Sinabi sa kanya ng Panginoon, nang hinayang ka nga sa halamang iyon na tumubo sa loob lamang ng isang gabi at nalanta rin agad sa loob din ng isang gabi, kahit na hindi ikaw ang nagtanim o nagpatubo. Ako pa kaya ang hindi manghinayang sa malaking lungsod ng Ninive, na may mahigit 120,000 tao na walang alam tungkol sa aking mga kautusan, at marami ring mga hayop. So, walang alam ang Ninive tungkol sa kautusan ng Diyos at maraming hayop. Pero nandideclare po ni Jonas na 40 araw na lang ay talagang nagbago po ang direksyon ng pamumuhay nila. Kasi dito po sinabi ni Jonas, mga kapatid, na 40 araw na lang, ayon po sa 3:4 hanggang po sa 8, ayon po sa sulat ni Jonas. Pumasok si Jonas sa Ninive. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, sinabi niya sa mga taga roon, may 40 araw na lamang ang natitira at wawasakin na ang Ninive. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya lahat sila mula sa pinakadakila hanggang sa pinakaaba ay nagsuot ng damit na panluksa at nag-ayuno upang ipakita ang kanilang pagsisisi. Sapagkat nang mapakinggan ng hari ang mensahe ni Jonas, tumayo siya mula sa kanyang trono, inalis ang kanyang balabat, nagsuot ng damit na panluksa at naupo sa lupa upang ipakita ang kanyang pagsisisi. Ganyan po ang hari na nakarinig po ng salita ni Jonas na galing sa Diyos, naniwala talaga sila. So ganyan po ang tamang paniwala. Tumalikod talaga sa masamang pamuhay sapagkat 40 araw na lang ibabagsak na ang Ninive. Na wala pong halaga sa kanila kung anong pamanang nasa kanila kasi 40 araw na lang. Ang salita po ng Panginoon yan talagang mangyari talaga. So ang ginawa nila na sana po na mabawi ng Panginoon, so sila po talaga ay nag-ayuno, hindi kumain, no? Ibig sabihin, kung ano ang dati nilang kalagayan, masarap na pagkain, hindi po kumain sila. Tulad natin ngayon, kung anong dati tayong ugali, dapat iwanan na po natin yung dati ugali natin, magsisi na po tayo. At hindi lang sa ating bibig, no? Ipakita sa ating gawa. Hindi kayo sa bibig lang natin, alang sisi na ako, Panginoon. Bukas, iba naman ang ugali, ganun pa rin. So ang Ninive, pati hayop, hindi pinapakain ng hari. Mga kapatid, para lang na sana po ibawiin ng Panginoon ang kanyang plano na 40 araw lang ibabagsak ang Ninive. Almost 120,000 people ang laman ng Ninive, no? So yan mga kapatid ang panahon po ni Jonas. Then sa verse 7 up to 11. At nagpalabas siya ng isang proklamasyon sa Ninive na nagsasabi, ayon sa utos ng hari at ng kanyang mga pinuno, walang sino mang kakain at iinom, kahit ang inyong mga baka, tupa o kambing. So hanggang verse nila po ito mga kapatid, tuloy natin. Magsuot kayong lahat ng damit na panluksa, pati na ang inyong mga hayop, at taimtim na manalangin sa Diyos. Talikdan ninyo ang masamang pamumuhay at pagmamalupit. Baka sakaling magbago ang isip ng Diyos at mawala ang kanyang galit sa atin at hindi na niya tayo lipulin. Nakita ng Diyos ang kanilang ginawa, kung paano nila tinalikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Kaya nagbago ang kanyang isip at hindi na niya nilipon ang mga taga-Ninive gaya ng kanyang sinabi noon. Diba? So nagbago ang pasya ng Panginoon dahil po na ang mga tao talaga ay tumalikod na, pati hayop, baka, kambing, tupa ay hindi pwede kumain at uminom kasi 40 araw na lang. Walang halaga po yung naghanda ka pa ng isang taon, isang buwan, 40 araw na lang natitira, ibabasa pa Ninive. So dahil po na naniwala ang hari, nag-declare po siya na walang kakain, walang iinom sa loob na 40 araw, pati hayop, kambing o kabaka man, tupa, walang kakain, kambing, ano mang klaseng hayop. Maraming hayop nga, pero ang problema, wala po silang pagsunod sa kalooban ng Diyos. So ang Ninive, punong-puno po ng pagpapala, pero ang pamuhay nila, walang batas ng Diyos na sinusunod. So kapag ganon, talagang malapit na po ibagsak. So dahil po na nagsisi ang Ninive, ayaw po sa pasya ng hari, ay nabago po ang direksyon, ang isipan ng Panginoon, dahil nakita na po niya. Nakita ng Diyos ang kanilang ginawa,
kung paano nila tinalikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Kaya nagbago ang kanyang isip at hindi na niya nilipon ang mga taga-Ninive gaya ng kanyang sinabi noon. Diba? Nabawi talaga. Dahil po na nagsisi na po ang mga tao. Ngayon mga kapatid, alam natin na babalik ang Panginoon at may kasamang apoy at may parusa sa mga tao na hindi po nakilala sa Panginoon at hindi nagsitalima ng Ebanghelyo noon ng ating Panginoon. So yan po ang mangyari. Sinabi na ng Panginoon, mangyari talaga. So dahil mangyari yan, so hindi po natin nais naman siguro. Hallelujah, na talagang yun ang ating hinahangad na maparusahan po tayo. Pero ang Biblia mga kapatid, nagpapatunay talaga na may parusa po sa mga tao sa kanyang pagbabalik. May parusa ang mga tao at hindi nagsitaliman ng Ebanghelyo tungkol sa atin Panginoon Jesucristo. So ganyan ang mangyari mga kapatid, nasa limutan sa araw ng kanyang pagparito. Parusa po sa mga tao na hindi po nagsitalima ng Ebanghelyo tungkol sa atin Panginoon Jesucristo. 2 Thessalonians chapter 1 verse 8. Arating siyang napapalibutan ng nagliliyab na apoy at parurusahan niya ang mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Parurusahan sila ng walang hanggang paghihirap at pagkawalay sa Panginoon at hindi na nila makikita pa ang dakila niyang kapangyarihan. So yung mga kapatid, ang Ninive, so dahil po sa pagsisi ng mga taga-Ninive, so nabawi po ang pasya ng Diyos na parusahan ng Ninive, ilubog yan ng 40 araw na titira. So dahil po na nagsisi ang mga tao doon, hayop, hindi po kumakain mga tao, umiinom, so yan, na extend po ang lugar ng Ninive ay hindi po na pinarusahan ng Panginoon. Ngayon mga kapatid, sa ating panahon, ang impyerno po ang parusa. Alam naman natin impyerno, ito po ang tinatawag ng lake of fire. Wala pong tao na makapangyarihan doon na sabihin natin manatili dahil po lake of fire yan. Hanggang walang katapusan, magdurusa ang tao doon sa impyerno at mangangit ang kailang ngipin. Now, yan mga kapatid, nakasulat sa Biblia na po yan. Pero ngayon ang mga tao parang wala silang pakinggan na aral po na may lake of fire. Kung itong dagat-dagatan apoy nga, tinatawag yan na pangalawang kamatayan. Mga kapatid, ang dagat-dagatan apoy, yan ang tinatawag na pangalawang kamatayan. So yan mga kapatid na sinabi sa pahayag, tandaan po natin in verse 8 in chapter 21 dito po sa pahayag. Na yan mga kapatid, na wala makatakas dyan kasi yung po tinatawag na apoy at asupre, lake of fire. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin. Marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Lawa na apoy ha, asupre. Ito mga kapatid, di basta-basta yung lawang apoy, nagliliyab pero lawan na apoy. So lake of fire, pero nagliliyab po yan. Ibig sabihin, palagi yan nagbubukal. Ngayon kapatid, ang tanong, ito ba ay pinaghandaan po natin na sana po hindi tayo makapunta ng lugar na yan? Sana mga kapatid, yun po ating hangad. Baka po ang ating nais, ang ating lang sarili na kapakanan. So talaga mapunta natin ang nagliyab na apoy kung ang Diyos talaga ay baliwalain po natin. Kaya ang sabi ng Panginoon, patatagin tayo ayon sa ating givers. Ang Panginoon magpatatag natin panampalataya para po na huwag tayo mapunta sa impyerno. Kasi alam ng Diyos ngayon na ating panampalataya unti-unti po nawala, sapagkat marami tayong napakinggan na salita ng Diyos, binabaliwala po natin. So yun po ang dahilan na hanggang ngayon pinagsabihan po tayo. Baka kumpiyasa tayo mga kapatid, baka ngayon ganun pa rin ang pumuhay natin, walang pagbabago. Ang Ninive mga kapatid, dahil sa pagbabago ng Ninive, nabawi po ang pasya ng Diyos na ilulubog ng Ninive sa loob na lang na 40 araw. So mga kapatid, siguro ngayon hindi natin alam ilang araw na lang, ilang taon na lang, kung taon o buwan pa man, araw na lang, alam natin na ang Diyos po ang nagpapasya, hindi po tayo, wala po nakasulat sa Biblia kung may buwan, pitsa man o taon, wala po. Ang sabi ng banal na aklat sa Mateo 24:36, ang sabi ng Panginoon, wala nakaalam sa pagbabalik ng tao kahit ako na anak ng Diyos, kundi ang Diyos Ama lang ang nakakaalam kung kailan siya babalik.
So mga kapatid, ingat tayo. Huwag natin hayaan sa pagbalik ng Panginoon kaparusahan po ating gantungan, sapagkat mahal tayo ng Diyos at dahil mahal tayo ng Diyos, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos hanggang sa mga panahon na ito. Kahit na yan tayo sakdal ating pumuhay, hindi naman tayo perfect sa pumuhay, pero inayos ng Panginoon, ma-perfect tayo na makapasok sa kanyang kaharian. Sana mga kapatid, nakatulong po ito mga mensahe na ating ginagawa. Ito mga kapatid, sa araw-araw lobby ng Diyos makapag-post ng mga video. Sana po mga kapatid, kahapon po 2 live po natin. So sana ay kahit paano bigyan niyo ng pagkataon ng salita ng Diyos, dahil ang sabi naman na aklat, amang tatakwil sa akin, itatakwil ko rin siya. So kung itatakwil ng salita ng Diyos, itatakwil tayo ng Diyos. Kung saan ang punta ng Panginoon sa langit, doon tayo sana. Pero kung itakwil natin siya, hindi tayo makapunta doon. So alam naman natin na nakaupo na po sa kanan ng Diyos ang ating Panginoon Kristo, at tayo din papunta doon sa kanyang kinalagyan, sapagkat ang sabi ng Panginoon, kung saan ako, nandoon din kayo. Yan po yung sinabi si John 14 verse 3. Kumanda ko ng lugar para sa inyo, ako'y babalik at kukunin ko kayo kung saan ako, nandoon din kayo. So mga kapatid, pinakamalaga po sa ating bawat araw na pumuhay, sana lang po natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kasi yan lang po ang pinakamalaga, malaman po natin ang kanyang mga salita para maging matatag po tayo sa ating pananampalataya. Kapatid, yan ang talaga ang pinakamalaga. Huwag natin hayaan, nakapokus tayo sa mga lugar na ating pupuntahan na kasaya sa ating mga mata. Kung nakapokus tayo sa trabaho, anumang bagay na sa salibutan, baka nakalimutan po natin na panandalian lang po ang buhay natin, pansamantala lang po ang buhay natin. In Psalms 119 verse 19, pansamantala lang po ang buhay natin sa salimutan na ito. Tanda po natin Pilipos 3:20, hindi po tayo tagalupa, tayo po mamaya ng langit. Dahil mamaya tayo ng langit, ayaw ng Diyos, maimpyerno tayo. Dahil nakasulat sa Biblia, mamaya tayo ng langit. So dahil po mamaya tayo ng langit, hanggang ngayon tinuturuan tayo para sa langit, para po tayo na hindi mabigo sa ating nais na kaligtasan. Kaya mga kapatid, tuloy natin ang pag-aaral ng Biblia. Huwag nang kayo mawala sa ating mga video na ating pinupost dito po sa YouTube channel, sa Facebook. Sana po na huwag kayo magsawa, tuloy ang pakikinig at pagsubaybay para po na pagpapala ng Diyos ay ating makamtan. Kung tayo lang masusunod, sumapahamak po tayo, dahil lahat po ng namumuhay po ng makasalibutan ay naging kaaway ng Diyos. Kaya huwag hayaan mga kapatid na maging kaaway tayo ng Diyos, kasi nais ng Panginoon talaga na kaligtasan talaga ang ating makamtan. Ayaw ng Panginoon na parusahan tayo, kasi mahal tayo ng Diyos, na kahit na po ang ating pamuhay ngayon, ating mga sinasabi, ang lumabas sa ating bibig ay minsan pinupuri natin ng Panginoon at sinisira naman natin ating kapwa, mga kapatid, na ito po ay ginawa na parang kalarawan tayo ng Diyos. Kaya minsan mga kapatid, ang ating pumuhay ay talagang hindi pa sapat, hindi pa sakdal, hindi pa ganap ating pumuhay sa harapan ng Diyos, sapagkat ginagamit ng ating bibig natin sa pagpupuri ng linggo, pero pagkatapos sa pagsimba, minsan din naninira tayo ng kapwa. Kaya hindi pwede mga kapatid sa isang bibig mga dadaan po ang pagpupuri ng Diyos at ang paninira ng kapwa. Santiago chapter 3 verse 9, pakinggan natin, sinabi po ni Apostol Santiago, yan po ay sinabi ng Biblia, na hindi pwede na tanda po natin, nagpupuri tayo sa Diyos at nanira naman tayo sa ating kapwa na kalarawan ng ginawa ng Diyos po mga kapatid. Sa pamamagitan ng dila, pinupuri natin ang ating Panginoon at Ama. Pero sa pamamagitan din ito ay sinusumpa natin ang ating kapwa na nilikhang kalarawan ng Diyos. Diba, ganun po. So habang isalita po tayo, hindi maiwasan talaga na itong ating mga sinasabi na minsan po ay nakalugod-lugod sa Panginoon at minsan din ay ito po naging kasuklam-suklam sa Panginoon. Now, habang isalita po tayo, ingatan po natin ating pananalita, dahil po na ang ating dila ay hindi natin mapigilan na ang barko, mga kapatid, kahit maliit na bagay lang po yung timon, ay napaamo ang barko saan siya pupunta ng isang timonir. Pero ang dila natin mga kapatid
mahirap po mga batid, no? Mahirap po i-control ang dila, maliban na lamang kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos, sapagkat ang Espiritu ng Diyos nagtuturo talaga ito, no, sa nararapat po na pamuhay. Ang dila natin, malit na bahagi ito ng part sa ating katawan, pero ito po ang tumutupok po sa ating sariling katawan, ang dila natin. Santiago chapter 3 and verse 5 up to 7 mga kapatid. Noon din naman ang dila natin, kahit na maliit na bahagi ng katawan, nakakagawa ng malaking kayabangan. Isipin nyo kung gaano kalawak na gubat ang masusunog na galing lang sa maliit na apoy. Ang dila ay tulad ng apoy. Napakaraming kasamaan ang nagmumula sa ating dila, at ito ay nagpaparumi sa buong pagkatao natin. Tulad ito ng apoy na nanggagaling sa impyerno at sumisira sa buong buhay natin. 7. Lahat ng uri ng hayop na lumalakad, lumilipad, gumagapang o nakatira sa tubig ay napapaamo ng tao. Pero walang taong nakakagawa nito sa dila. Wala itong tigil sa kasamaan at puno ng lasong nakamamatay. Ay mga kapatid, na habang buhay tayo, nagsasalita po tayo. Kaya nga, nag-iwan po na babala ang Panginoon dito po sa Mateo chapter 12, 36-37 na hanggang sa araw ng paghatol, tandaan po natin, pananagutan po natin ang ating mga sinasabi na lumabas sa ating bibig kung maparusahan tayo hindi. 36-37 dito po sa Mateo chapter 12. Itiyak ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom, mananagot ang bawat isa sa mga walang kwentang salitang binitiwan niya, sapagkat ibabatay sa mga salita mo kung paparusahan ka o hindi. Kaya mga kapatid, hanggang po sa araw ng paghatol, paghukom, yung mga sinasabi natin ngayon ay dadalhin po yan sa araw ng paghatol. Now, wala pong nakatago sa paningin ng Diyos sapagkat lantad nga ang lahat po sa paningin ng Diyos. At nakasulat po sa aklat ng gawa ang ating ginagawa at sa araw ng hatol, yun po ang mabasahin. So hindi po tayo makasabi na hindi ko ginagawa yan sapagkat ang bawat gawa natin nakasulat sa Biblia. Kapatid, na kabutihan at ang ating kasamaan ay nakasulat sa Biblia din. Kung masama pamuhay natin, ang Biblia ay nagsasabi na iwasan ang kasamaan at ang ating pamuhay ng katwiran ay nasa Biblia din. Nakasulat po yan na dapat pamuhay tayong matuwid. At dahil dyan, ang ating hatol naman may aklat po ng gawa doon sa langit na lahat po haharapin natin yan sa araw ng paghatol, na wala po tayong maidahilan dahil sinulat na nga para na sa araw ng hatol walang mga kapatid mawala sa ating kabutihan at kasamaan na kasulat po doon sa aklat ng gawa. Kung mabuti ang gawa natin, nakasulat din yan. Kung masama ang gawa, nakasulat din yan. So, pagtimbang-timbangin ng Panginoon yan sa araw ng hatol kung saan ang mas marami ang kabutihan ba o kasamaan. Now, ang ating salita na ating sinasabi na hindi po nakakabuti at nakakabuti ay pakikinabangan din natin yan sa araw ng hatol. At kung masama ating mga sinasabi palagi sa pumuhay natin, ayan din ang hatol sa atin. Now, ang sabi sa ating verse 1 Corinthians chapter 1 verse 8 na patatagin ng Panginoon ang ating panampalataya hanggang sa araw ng kanyang pagparito upang wag tayong pagwikaan. So ngayon, itinuturuan tayo sa panalita talaga. Ayaw natin na ating sinasabi sa ating bibig ay nakakasama ng kapwa o nakakasira ng kapwa, kundi ang ating dapat ingatan na ang bawat lumabas sa ating bibig ay nakapupuri sa Panginoon. Kasi ang ating bibig talaga, ang sabi ni Santiago talaga na minsan sa isang dila dumadaan po ang pagpupuri at ang mga kapatid paninira, no? Kaya ito mga kapatid, sinulat ito ng ating mga apostol para na tayo po ay makapaghanda, no, sa ating pumuhay. Dito sa verse 10 mga kapatid up to 11. Katlong kabanata. So 10 to 11. Santiago chapter 10 3 verse 10 to 11. Nasa iisang bibig nang gagaling ang pagpupuri at pagsumpa. Mga kapatid, hindi dapat ganyan. Maaari bang lumabas sa iisang bukalang matabang na tubig at ang maalat na tubig? So dapat ganyan. So, mula sa isang bibig nanggagaling ang pagpupuri at pagsumpa.
mga kapatid, hindi dapat ganyan. So kaya, hindi pwede ganito po. Christian tayo, may panampalataya, pastor, pare, tagapagturo. Pero minsan mga kapatid, ating bibig talaga, dalawang klase pong lumalabas, no, sa ating panalita. Minsan nakakasaya at nakakalungkot. So hindi pwede na ang ating sinasabi nakakalungkot sa ating kapwa, nagpapahina sa ating kapwa, sa ating mga manampalataya, sa ating mga kasama sa ministry. Dapat ingatan ang dila na ito, hindi po ito sanhi na manghihina ating kapwa manampalataya. Dahil po sa bibig natin, nanulungo po ang ating kasama at nanulungo po ang ating kapwa manampalataya at ating kapwa dahil po sa ating sinasabi na masakit po sa kanyang paninig at tumatago sa puso. So hindi ganyan, no? Ang sabi ni Santiago, hindi po ganyan, no? Na mula sa isang bibig lang ang pagpupuri at pagsumpa ng ating kapwa. Mula sa isang bibig nang gagaling ang pagpupuri at pagsumpa. Mga kapatid, hindi dapat ganyan. So hindi dapat ganyan, ha? Tayo mga Kristiyan, pastor ng palataya, para tagapagturo, hindi dapat ganyan. Ayon po sa Espiritu Santo. Verse 11. Maaari bang lumabas sa iisang bukalang matabang na tubig at ang maalat na tubig? Yan mga kapatid, hindi pwede talaga na sabihin natin, Christian tayo, pero para po tayo double blade, no? Harap at likod. Mga kapatid, ating sabihin natin pamumuhay, hindi pwede. Dapat, so harap lang tayo, huwag tayong tatalikod. Dapat harap palagi tayo, no? Hindi pa tayo, huwag tayong tatalikod. Minsan kasi, alam natin ang salita ng Diyos. Minsan kasi kinakalimutan na po natin ang Diyos. So hindi po pwede. Dapat patuloy tayo na maglingkod bilang lingkod ng Diyos, manampalataya, pare, Christian, pastor, at saka tayo po na may alam ng salita ng Diyos. Dapat hindi mga kapatid natin gawin sa ating pag-Christian ang mabuti at masama. Dapat hindi kakabuti lang. Huwag samahan ng masama. Kapag samahan ng masama, so ganun po. Hindi pwede sa isang bukal lang lalabas ang dalawang klaseng tubig, maalat at saka matabang. Hindi pwede mga kapatid. Verse 12. Hindi, mga kapatid, hindi rin maaaring mamunga ng olibo ang puno ng igos o ng igos ang ubas. Hindi rin maaaring makakuha ng tubig tabang sa tubig alat. Di ba? Kaya hindi pwede sa itong bibig, nagpupuri tayo ng linggo, paglabas sa simbahan, nanira naman tayo sa ating kapwa. Hindi po pwede mga kapatid. Labag po yan, no? Sa mga Kristiyan, pamuhay po ng mga Diyos. Dapat ingatan na ating bibig na ating mga sinasabi ay nakakasaya, nakakatuwa sa ating kapwa at sa Panginoon. Huwag natin hayaan na ating bibig ginagamit natin sa paninira, no? Panalait, pagsisinungaling, no? Yung hindi pwede mga kapatid. Hindi pwede tayo na namuhay Kristiyan, manampalataya, Christian pastor, manampalataya at saka pare, tagapagturo man, na dalawa po ang katayuan natin, no, sa ating pamuhay sa salimutan. Dapat isa lang po ating natayuan natin, ang katotohanan, huwag kasinungalingan at huwag sa masama, kundi sa ating pamuhay mga Diyos. Ganyan lang po mga kapatid ang nais ng Panginoon. Matuto po tayo na sa bawat araw, hallelujah, ay may alam tayo ng salita ng Diyos. Kaya tandaan po natin, kapatid, dapat hindi po tayo makasarili. Dapat tayo mga tao na marunong, na may alam ng salita ng Diyos. So kaya tandaan po natin hanggang sa mga araw nito, pinagsabihan lang po tayo ng Panginoon para sa ikabuti natin at huwag tayo maparusahan. Na maraming paraan ang Diyos para pong matuto tayo. Ayaw ng Diyos talaga na patuloy lang tayo magpasaway, kapatid, sa pamuhay natin sa salimutan. Ayaw ng Panginoon, hallelujah, na pag-alis tayo sa limutan ay hindi po tayo makapasok sa kanyang kaharian, sapagkat nais ng Panginoon talaga na maligtas ang lahat ng tao. So tandaan po natin na magpasakop tayo sa Panginoon, hallelujah, na dapat natin sundin ang kanyang mga salita, dahil ang salita ng Diyos ang ilawan po na ating mga paa at ang itanglaw po sa ating landas. Ayan po sa Psalms 119 in verse 105. So mga kapatid, hindi pa uli ang lahat. Kaya ang ating givers, patatagin tayo ng Diyos sa ating panampalataya upang huwag tayong pawikaan sa pagparito at matagpuan tayo na walang kapintasan
sa kanyang paningin. Bakit? Kasi nakatadhana na po na bago tayo sinilang sa libutan, mayroon tayong pag-asa po patungo sa kaharian ng ating Panginoon. At hanggang tinuturuan po tayo para po na huwag tayo maligaw, huwag tayo mawala ng pag-asa. Sa gitna ng mga pagsubok, mga kapatid, ay tayo po ay nagpapatuloy pa rin dahil po na ang ating pag-asa talaga ay nasa Diyos po. Dahil po na tayo po ay nakikinig at dahil natin napakinggan, gawin po natin. Hindi ka nakinig lang po tayo at natin ginagawa. No? Ang sabi ni Santiago chapter 1 verse 10 dito, huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin nyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili ninyo. So huwag lang po tayong tagapakinig, no? Gawin natin ating napakinggan. Kasi kung natin gagawin ating napakinggan, dinadaya po natin din sarili. Kung dinaya naman tayo sa ibang tao na galit nga tayo, pero minsan pala tayo na po mismo dumadaya ng sarili natin dahil po ating napakinggan, hindi po natin ginagawa. So kung dinadaya tayo sa ating kapwa, galit na galit po tayo kasi masamang mandaya. Pero kahit ikaw pala, dinaya mo pala ang sarili mo. Kapag nakinig lang po tayo ng salita ng Diyos, hindi natin ginagawa. Siyempre, para tayong tao nakatingin sa salamin at pag-alis, mga kapatid, nalimutan po ang mukha niya, anong klaseng mukha niya. O, diba? Ganun po ang tao pala na nakinig lang po na walang ginagawa. 23. Dahil kung nakikinig lang ang isang tao sa salita ng Diyos, pero hindi naman niya tinutupad ang sinasabi nito, katulad siya ng isang taong tumitingin sa salamin. So, kung nakinig lang po tayo, hindi tinutupad, katulad tayo ng tao na nakatingin sa salamin. Kasi hindi man lahat ng panahon nakasalamin tayo. Diba? Pag nanalamin tayo, nagsuklay tayo ng buhok, tingnan natin mukha natin, may dumi ba, at saka aalis tayo. So hindi ganyan. Ang paglingkod sa Panginoon, hindi tulad ng salamin lang na nakatingin ng sandali, pag alis mo, hindi mo nakita ang mukha mo. So ganun daw ang tao na nakinig naman ng salita ng Diyos pero walang ginagawa. Tulad isang tao na nakatingin sa salamin at pag alis wala na. Hindi pwede. Kaya sinabi ng Biblia, ang matiling tapat hanggang wakas siya ang maliligtas. So kung ganun ang ating pamuhay, nakinig lang po tayo, wala tayong ginagawa, so wala pong pagpapala yan. Kasi ang pagpapala nasa gumagawa, wala po sa nakikinig. Dito mga kapatid sa Romans chapter 2:13, ganito po ang sinabi ng Biblia. Mga kapatid sa 2:13, dito po sa Roma. Pakinggan natin. Pagkat hindi ang nakikinig sa kautusan ang itinuturing ng Diyos na matuwid, kundi ang tumutupad nito. So, ang tinuturing ng Diyos na matuwid, yung hindi niya kikinig, yung tumutupad. Kaya, hindi kita tagapakinig po tayo, 1:22 sa Santiago, hindi lang po na tagapakinig tayo, kundi ginagawa natin ating napakinggan. So, pagkat sa 23, kung ang tao nakikinig ng salita ng Diyos at hindi ginagawa, tulad isang tao nakatingin lang sa salamin, at pagkatapos nakalimutan niya ang kanyang mukha, kung ano ang postura ng kanyang mukha. So, ang paglingkod sa Panginoon, ganyan mga kapatid, na parang nakasalamin lang tayo, mamaya wala na. Ang paglingkod, patuloy talaga. Kaya ang sinabi sa Mateo 24:13, ang manatiling tapat hanggang wakas, siya lang ang maliligtas. Now, kung tulad ng tayo na nalamin, na mga kapatid, nakatingin tayo sandali, mamaya wala na po, so hindi pwede. So, sa Mateo chapter 24:13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. So, paano manatiling wakas? Para tayo nakasalamin lang, nakasandali nakatingin, paalis tayo sa bahay, nakasalamin, minsan tinangnan, baka may puwing na mata natin, baka may ano pa, may dumi sa ating mukha. Siyempre, labas ka ng bahay mo, nakatsika sa mukha mo, kung mayroon bang makita ang ibang tao na marumi, baka tawanan ka pa. So kapag ganoon daw ang tao nakikinig lang na walang gawa, tulad daw tayo dyan. Ibig sabihin, hindi karapat dapat sa Panginoon ang ating pamuhay sa libutan na para tayo lang nakatingin sa salamin. Pag alis na sa salamin, nakalimutan na po natin ang mukha natin, anong klaseng mukha. So ganun ang paglingkod sa Panginoon, na nakinig lang po tayo walang gawa, so dinadaya natin ating sarili. No? 1:22, mga kapatid, dito po Santiago. So kaya ingat tayo. Hindi ganyan mga kapatid na pamuhay Kristiyan, tumaas ang kaligtasan. Kaya ang sabi natin kay Verse na panatiliing matatag ating panampalataya, sapagkat ang panampalataya mismo ang gumagawa mga kapatid. Na habang nasa ating panampalataya, ito mismo ang gumagawa. Hindi ating bansang pasto Kristiyan, ang panampalataya ang gumagawa. 1:3
dito po sa Tessalonians, ito sinabi ni Apostol Pablo. Nagpapasalamat kami kapag inaalala namin ang mabubuti ninyong gawa na bunga ng inyong pananampalataya. So bakit gumagawa tayo? Naglilingkod sa Panginoon at nag-ingat po tayo sa panalitaan natin, nag-ingat po tayo sa naramdaman ating mga pag-iisip dahil nasa ating pananampalataya. Sa pananampalataya, ito ang mismong gumagawa. Na habang sa ating pananampalataya, alam po natin na may impyerno, alam natin babalik ang Panginoon, alam natin na siya po ay makapangyarihan sa lahat at dahil diyan, nagkaroon tayo ng takot. Kasi ayaw natin sa impyerno, ayaw natin na maging kaawitan ng Diyos, sapat ating kapangyarihan, labanan natin ang Diyos. So, alam naman natin na ang lahat ng bagay na ating naabot ay galing po sa Panginoon. Kaya wala na tayong magawa kundi na sumunod at maging matakutin sa Panginoon sapagkat siya ang hatol. Siya po ay babalik at kukunin po tayo. Kaya nga, habang ipasina pa rito, pinapatatag ating pananampalataya para huwag tayong pagwikaan sa pagparito niya na matagpuan tayo na walang kapintasan. Ito salita ng Diyos mga kapatid na ito po ay nagbubunga, no? Na itong ating mga gawa, bunga ng pananampalataya. Nagpapasalamat kami kapag inaalala namin ang mabubuti ninyong gawa na bunga ng inyong pananampalataya. Inaalaala rin namin ang pagsisikap na bunga ng pag-ibig ninyo at ang katatagan na bunga ng matibay ninyong pag-asa. So ang pagsisikap, bunga ng pag-ibig. Ang pagsisikap, bunga ng pag-ibig. Kaya ba't nagsikap tayo? Makapag-post tayo ng mga video, makapag-post tayo, makapag-live tayo, bunga ng pag-ibig kasi mahal natin ating kapwa. Gusto natin maparating natin sa iba ang pag-asa natin ng kaligtasan. Yun po ang bunga ng pag-ibig natin. Kasi kung sarili na po natin naisip, alam naman natin, naglingkod tayo sa Panginoon, pero hindi po na ang ating sarili naisip, bunga ng pag-ibig. Sino inibig natin? Ang sarili natin, di ba ating kapwa? Dahil sa pag-ibig na sa ating kapwa, gawa tayo ng create tayo ng video, nakapag-live tayo, ito paano, parating natin ang mensahe ng Diyos at magkaisa tayo sa pag-ibig na ito. Yan pong bunga, mga kapatid na pag-ibig, itong ating pagsisikap na makapag-post tayo dahil mahal natin ang kapwa natin. Kasi nakasulat sa Biblia, ibigin mo yung kapwa, gaya ng iyong sarili. So yung mga kapatid, dahil inibig natin ating kapwa, nag-create tayo ng mga video dahil ang ating mga kapatid ginagawa, pinapakita po lang natin na talagang mahal natin ang kapwa natin. Kasi kung walang halaga ang kapwa natin, wala tayong magawa na itong magandang balita na atin na pakinggan, na ating natanggap mula sa Panginoon, atin lang ito. Kasi makasarili po tayo. Pero pag mahal ang kapwa natin, pinaparating natin ang mensahe ng Diyos sa ating kapwa para magkaisa po tayo sa pag-asa na ito ng kaligtasan. So yan mga kapatid ang nais ng Panginoon na ito ang ating pagsisikap, bunga ng pag-ibig, no? At ang katatagan, bunga ng matibay na pag-asa. Matatag. Kasi bakit ang patatag tayo? Lumaranas tayo sa mga pagsubok, paninira, pananlait, no? Pangungutya. So bakit natatag pa rin tayo? Patuloy pa rin tayo naglingkod sa Panginoon, napatatag tayo dahil sa pag-asa na ito na may makamit tayo na buhay na walang hanggan. Umaasa po tayo sa mga bagay na nakikita. Kasi kapag nakita na po natin, bakit aasa pa tayo? Pero hanggang na may pag-asa tayo, ito talaga ay nagpapatatag sa ating panampalataya, kapatid, itong ating gawa dahil po sa panampalataya po natin. At ito pagsisikap natin, bunga ng pag-ibig. Kasi pag wala tayong pag-ibig sa kapwa, bakit mag-live pa tayo? Bakit mag-post tayo ng video? Sapagkat alam naman natin na ay ating pamuhay talaga, alam natin sa salita ng Diyos. Pero dahil po sa pagmamahal sa ating kapwa, hindi po tayo lang po iligtas ng Panginoon. Tandaan po natin, ang kamatayan ng Panginoon para po sa buong sanlibutan. Ayon po sa 1 John chapter 2 verse 2 na si Jesucristo ang pambanlubag ng ating mga kasalanan at hindi sa ating kasalanan lang kundi sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Yun po mga kapatid, kaya sa ating pag-ibig ay nagsisikap tayo. Paparating natin itong salita ng Diyos sa buong sanlibutan, sa mga social media, YouTube channel, sa Facebook para mapakita natin ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Kasi kung wala tayong pag-ibig sa kapwa, wala maparating na mensahe ng Diyos para sa kaligtasan. Pero sa pag-ibig natin sa ating kapwa, itong ginagawa natin, na parating natin ang mensahe ng Diyos para mag-isa tayo sa pag-asa ng kaligtasan na igagawa ng Diyos sa kanyang pagparito. At itong matibay, mga kapatid, bunga, ito mga kapatid ito nagpatatag, mga kapatid, ang nagkatatagan ng bunga ng matibay na pag-asa. So, ang nagpatatag sa atin, bunga ng pag-asa. So pag-asa ito, na hindi pa nakita ang karya ng langit, pero umasa na po tayo mayroon talaga.
umaasa po tayo, babalik ang Panginoon talaga. Kahit hindi pa siya bumabalik, umasa pa rin tayo siya babalik. Kahit nakuntian ng sanlibutan, sirain ng sanlibutan, at sa pahirapan tayo ng sanlibutan, pero umasa pa rin tayo na babalik talaga ang Panginoon at iligtas tayo sa sanlibutan na ito. Ayan mga kapatid, na ito po ang pag-asa sa pagbabalik na ating Panginoong Kristo. Ginawa ninyo ito lahat sa paningin ng Diyos natin Ama. Ginawa talaga natin ito kasi may pag-asa tayo, may pag-ibig at may panampalataya. Kaya sama-sama po itong tatlo. Kaya kapatid, ang sabi, itong hope, faith, in charity. Hope, faith, in charity. Panampalataya, pag-ibig, itong pag-asa. So sana mga kapatid, nakatulong po itong mga video natin. Sana wag natin hayaan na masayang lang po ito. Magmahalan ng isa't isa, dahil pagmahal natin sa ating kapwa, ay hindi natin pabayaan na ating kapwa talaga ay mapapunta po sa itong kahirapan at saka doon sa hatol na walang hanggang. Sana magkaisa tayo sa kaharian ng Diyos, ay sabihin ng Diyos na bigay po sa atin sa mga araw nito. Maraming salamat po sa mga viewers natin. Ito po si Kim San sa Facebook. Ito po yung link ko pa sa Tumaka Apostolic Believers of Christ International, incident to us. Grace, mercy, and peace. Be with you as Jesus Christ. Amen.